Hello guys! Welcome back to my channel, and Nat. For today's video, nandito naman po ako sa piggery ng aking kuya. Yung kuya ko at yung hipag kong taga-alaga ng aking baboy. So yan, reflex ko lang po ang kanilang mga baboy na napakadami. 8 po ang inahin nila. Yung 3 ay bagong anak. Tapos yung 2 ay nakapanganak na at iwinalay na po. Wow! So ayan guys, ang kanyang mga baboy. Oh, dami po. Ito lang po. Yun, kumakain ng isang inahin. Pupuntahan po natin. Wala po akong tagahawak ng video, kaya ako ang magbibideo. Wala yung aking mga kasama. Umalis na yung aking mga pamangkin. Nagsipaglaro na. So guys, pupuntahan po natin ang aking kuya. Ayan po siya. Yung aking kapatid. Aking kuya, ang taga-alaga ng aking baboy. So, may kaunti lang po akong itatanong sa aking kuya ngayon. Kuya, lika dito. May kaunti akong interview sa'yo. Hihingi lang kami sa'yo ng kaunting kaalaman at saka idea sa pag-aalaga ng baboy. Kasi, ang tagal mo na nag-aalaga, nakadami ka na ng baboy, nakadami ka na ng paanak. Power! Nakapagpagawa ka na rin ng bahay. Ang ganda ng laki guys. Oh. So, tatanungin ko, paano kayo kuya Inoy nagsimula diyan? Nagsimula lang kami sa isang inahin. Tapos, nung siya'y umanak ng padalawa, doon kami pumili ng inahinin uli para matagdagan itong aming mga inahin baboy. Okay. Dahil pag nanganganay, ay medyo medyo pangit pang kumuha ng inahinin. Sa pangalawang anak kayo kumuha. Dapat sa pangalawa. Okay, wow. Tapos, good idea. kailangan sa inahining baboy, pipiliin mo yung nasa katigasan. Ibig sabihin ng katigasan, nasa una siya nadidi. Doon ka pipili ng inahining baboy. Tinututukan nyo yung tinitingnan nyo kung yung sa mga biik pagka dumidede sila? Oo. Okay. Wow. Good idea. Kailangan yung mahaba nga katawan. Oo. So, syempre, meron pa rin na nangyayari na katulad nga no, na yung biik mo na napilay. So, anong discarding gagawin mo doon sa mga ganong biik na pagka yung disgrasya ba? Yung sabi mo nagkakasugat, yung mga ganon. Pag nagkakasugat naman ng baboy, may mga nabibili naman tayo dyang mga gamot na pampasirit katulad ng Combinex. Yun. Tapos, depende rin, mayroong... Anong pangalan nun? Yung Combinex. Okay. Tapos... Combinex daw, guys. Meron naman ang mga biik, nangyayari yung nalaki mga tuhod. Yun. Isang problema din yun. Bigyan ko kayo ng tip, mga kapigi. Yes! Ito lang. Power, kuya. Ang inyong mga biik ay nalaki ang ganito, na wala namang sugat. Kailangan inyong hipuin din kung siya malambot o matigas. Yes. Pag malambot siya talaga, makikita nyo ang biik, talagang napilay. Pag malambot, kailangan upirahin nyo lang. Ibiyakin lang ng bahagya para palalabasin yung kalimitan na yun. Para infection. Nagkaka-infection. Ilabas yun, tapos pasisiritan din ng gamot. Gagaling na yun. Wag lang yung... Depende din sa paga. Wag lang, pag hinipon yung matigas, baka buto yun. Delikado din yun, lalo nang malulumpo. Okay. Lalong maaga siyang mamamatay pagka gayon. Okay, so nice yun. Depende sa paga ng paa. So, ang tanong ko lang, yan bang lahat ng inahin mong yan ay sa iisang baboy mo lang nagsimula or bumili ka ng ibang lahi sa iba? 2 lahi ito.
Anong lahi nung, alin dyan yung mga ibang lahi na binili nyo? Ito yun. Ito. Ay, ano? Large white. Ano? Large white. Large white. Okay. So, ano naman kaibahan nun dun sa binili mo na... Ito large white. Alin yung iyo, yung sarili mo na inahin Ayan. mo? Ano naman tawag sa ganyang inahin? Sabi nila, galing dito sa farm. Sabi nila yan daw, Durox daw. Okay. So, sa nasubukan mo, alin ang maganda sa dalawa? Pareho lang. Halos same lang. Itong large white, magaganda quality din ng biik na, malalaki. Oo. Mabibilog. Tapos, kaya lang medyo nasa inahin din. Minsan, mayroong sadyang inahin na nang iipit. Ng ano nila, ng anak. Depende yun sa ano. Pagka dumalaga pa lang siya, mayroong pag hinipong waboy, kinakamutan yung inahin mo. Pag biglang nahiga, yun ang delikado. So, anong dapat gawin? Wag nang munang kakamutan. Yun ang iyong binabantayan. Pag nanganganak. Oo. Para din pala yan tao. Lalo na puyatan. pag Naku, paano pa ako pag nanganak yung baboy ko dong 4, di kayo din ang puyat. Walang problema. Lahat naman pinag-aaralan ko talaga. So, ayan guys. Kasi yung kuya ko pong yan po'y sanay na sanay na mag-alaga. Ilang taon na nga pala kayo nag-aalaga, kuya? Siguro mga kumulang nasa 5 5 taon. na, oo nga. So, ako 2 years. Kasi sinabi ko talaga 2 years. Dahil nag-start ako, nagpaalaga sa inyo nung wala pa akong piggery. So, nung nung nagkababoy na ako ng medyo, di ba, saka tayo nagpagawa doon, inilipat na yung iba doon. Yun. Kaya, pero, yung piggery ko na may parang 1 year pala pero nagpaalaga na ako. So, ayan guys. Ayan po. Maya-maya uli, babalikan po natin yung kuya ko. Magtatanong pa po ulit tayo about sa pakain naman guys. So, ayan, pakita ko lang muna sa inyo guys. Ayan daw po. Ito yung kanilang old na inahin. Ilan taon na to? Siguro, baka mga 5 years na rin. Wow! Oo. Ito lang aming inahin namin ito. Napakaganda talaga niyan, mga anak. Hindi siya nababa sa sa 15. Pinakamababang anak niya, 15. Aray na anak ng 19. Oh, wow! Dalawang beses na rin umanak ng 19, dalawang beses na rin umanak ng 18. Uy, grabe, nice! Tapos dalawang beses na rin ng 15. Ilan ang buhay? So, yung ginagawa ko lang, kadamihan na nga, inaayaan ko lang siya. Kung ang dedication nito ay yung 14 din lang yung nabubuhay. Ay, so, naku, kawawa palang iba. Hindi ba na pwede bang iampa-ampon sa iba yon? Yun, mas maganda depende. Pag may kasabay na anak. Pinapaampon namin. Yun guys. Ako ng ang ginawa ko, pinaghati ko. Oo. Kaso namamatay din yung iba. Kahit paghatihan, bawa hanggang alas 12 ng gabi yung siyam na may hanggang umaga na. Hindi rin. Talaga yung iba. Kailangan talaga. Oo, yung sakto talaga ang dede ng mga inahin. At saka, kung ilan ang dede ng inahin, so ganun din ang biik, ang bilang dapat. Oo. Okay. Mas mainam talaga yung kompleto lang siya. Ay sobrang dami ng umanak nito. Yun nga. Yan pala yung So, matanong ko lang, ilan ang naging anak niya na inahin na din ngayon? Bali, isa, dalawa. Oo. Ayun, guys. Yung madaming umanak ng biik ay... Bali, dalawa lang ang kanyang palahi dito. Yun. Kumuha din daw sila ng 2 inahin doon sa madaming umanak ng biik. Ang anak din nila, madami ding umanak. Oo. Ganon din. Ang pinakamababang anak na 10, tapos anak din ng 15, 16. Wow, guys. Nakakatuwa naman. Inang inahinin, kailangan nga, nasa unahan siya nadidi. Pag kayong pipili sa huli, lalo na dun sa pinakahuling-huli, dun sa pinakaipit na didi ng inahin. Dahil kalimitan, kapag siya'y naging inahin, nangiipit din ang anak. May mga ganun pa pala yun, Grabe, ha? So, guys, ang dami nating nakuhang idea sa kuya ko. Ayan. So, ito naman, papakita ko muna ulit sa inyo at babalikan uli natin siya. Ito po, yung kanyang mga inahin. Titingnan po natin, sisilipin po natin. Ang dami niyang biik. Wow! Bless na bless talaga. Ayan po. Kailan nga itong malak?
7 days. 8 days na. 8 days na yan. Pero bote. Ang lalaki ng anak niya. Ibang lahi yan eh. Oh, yan, Baka yan na yung large white nung ginari mo ko. Oo, si large white na yan. Oo. Lalaki ng biig. Oh, guys, oh, wow, ang dami niyang anak. Lahi na nung madaming umanak. Ito yun. Oo, yan na Pero, yung umanak din siya ng 15. Kaso namatay na yung maliliit. Hindi rin Oo. makasya sa dide. Naku, talaga yun pala minsan ang problema, no? Madami na dide. O, tingnan naman o. Payat talagang Yan inahin. nga lang namamayat siya. Di, siyempre, dagdagan pa kain. Pwede ba yun? Oo, ganun. Ang ginagawa lang. Dadagdagan mo Para pa siyempre, para madami ring madede yung mga anak. Yun, guys. Oh, ayan pa po. Tapos yan. Oh, kumakain pa ang ina. Dumedede na yung mga anak. Nakabiti na. Oo, sadyang ganyan. Diba? Paano ba kahit maiipit? Hindi ba maiipit ito pag Hindi, humigang sanay kayo? na yan. Basta mga ganyan ng... So, ayan naman po guys. Ang itatanong naman po natin sa kanila is about sa pagkain. So, pag ganitong bagong anak Kuya Inoy, gaano ba ang pagkain na binibigay niyo sa kanila? Sa mga biik o sa inahin. Kahit sa biik. Kung sa biik muna tayo. Sa biik, ano lang, lalo na pag madaming anak siya, kailangan mga 7 days, medyo bibigyan mo siya para matulungan yung ano niya, yung inahin. Oo. Dahil sobrang namamayat niya, pati para maaga siyang matuto na kumain. Okay. Yung kaagap So, dapat. yung pakain niya, gaano ba kadami sa mga ang pinapakain niya sa kanila? Depende, kaunti lang pag-una, tapos Pagka titignan mo medyo... din kung kaya niyang ubusin. Okay. Hindi. Depende pagka ano. Oo. Sa inahin naman, gaano kadami halos ang pahayot? Ay, sa inahin, kailangan medyo madami-dami. Tapos kailangan, umaga, tanghali, hapon ang may anak. So, bale, ang ginagawa nyo is kinokontrol nyo na lang. Pero yung calculate nyo, mga nasa ilang kilo ba ang dapat ipakain sa inahin na may dumedede na ganyan? Kailangan makain niya sa maghapon, mga 6 na kilo, lalo na pagkalaksan ng dumidi ang Okay. umaga, tanghali. Umaga, tanghali, hapon. So, ibig sabihin, 2 kilo sa umaga, tapos 2 kilo sa tanghali, tas, kaya 6 na kilo. Oo. Okay. Yun. So, marami na po tayong natutunan sa kuya ko kasi nga po, kaya ako humingi ng idea sa kanya para rin po sa inyo at makakuha rin tayo ng idea sa kanyang pagbababoy. So, ayun nga po, awa ng Diyos, sa kanyang 5 taon na pag-aalaga po ng baboy, successful naman po sila. So, siya din po yung nag-aalaga ng baka. Ano pa nga ko, Inoy? Wala pa pala ang kambing. Soon pa lang ang kambing. Bakit may kalabaw pa ba tayo? Yung ating kalabaw, bininta ko na kasi sobrang laki na. Tumapang na, lalaki kasi yun. Ay, oo nga. Yung Baka toro naman. kung tawagin, di ba, toro? Oo. So, baka. Ilan nga ang baka natin? Nalimutan ko na nga. Bali, 6 na. Wow, okay. Yun, guys. May baka pa rin kami. Hindi ko lang po may vlog kasi napakalayo. Baka po, doon po kasi malapit na sa bundok. Hindi ko. Hindi malayo nga. Kailangan ka motor. Excuse me. So, ayan po, guys. Kaya po ako'y natuwa namang i-vlog itong sa kuya kong kasi sila po talaga sanay ng mag-alaga. At humingi lang po nga tayo ng konting idea at para sa pag-aalaga ng baboy para maging successful din po tayo. Mga kapigi, itong aking piggy ay nagsimula lang ako sa 1 kwarto. Hindi ko kasi kayang biglain ng pagpapatayo. Ang ginawa ko, nung nanganak ng isa yung aking pinakamatandang inahin, nung siya'y bintahin ng anak, after nagpadugsong uli ako, para hindi bigla naman Ang gastos. kasi hindi ko kaya. Oo nga, pag bigla. Ang gastos ng So, isang ganito yun. laking Oo, laki piggery. nga naman. Ang haba ng iyong piggery eh. Ganun lang. At saka mga kapigi, dapat ang ating piggery, medyo siya naka-elevate. Oo. So, medyo siya nakaangat. Dapat Kasi may tamba. ayan, mataas nga po siya. Are, lalagyan naman ito ng Mga patiner. patiner. Pero ito Okay. dapat ang inahin Malaki ng din nga. ganito. Mababa lang siya. Para ang hangin, Oo. lampasan. Mababa yung pagkasimento niya. Tapos, Para ang hangin hindi ganong mainit. pero ang yung inahin. doon sa loob, elevated naman. Oo. Naka-elevate niya. Medyo Oo. mataas din siya, may tambak dapat. Saka mga guys, napapansin yung mga sakong yon, pag sobrang lamig, binababa lang namin yan. Para hindi gaanong lamigin ang aming mga biik. Oo. Ganyan lang. Yes. Dahil kapag ang inyong figure ay medyo Baba. hindi naka-elevate, nakababa,
kalimitan, kapag umuulan, kapag umaambon siya o umaampias, doon medyo ang inahin nagkakasakit. Kalimitan, nilalagnat. Okay. Mabilis din pasukin kasi ng tubig, ng gano'n, ng ampias. Dahil tilapsik agad siya, pero kung siya naka-elevate, Oo. kahit sa umulan, ay hindi siya agad Yung about sa maampiasan. floor niya, medyo nakaganon din siya. Anong papaganon style? Para yung parang dito, naka-flat, ay naka-slant. medyo ano Slant. siya, naka-klebe dapat. Oo, Naka-klebe din. para pumunta din dun Oo. ang ano, yun. Ang maluwan maglinis, pati yung dumi niya, Diretso diretso dun agad. sa ano. O yun. ganun dapat. At 3 beses mo ito pinagawa. Utay-utay. O, padugsong lang. Oo. Pag Kada anak ng aking baboy, ako'y nakapagbenta, dugsong ko. Ganun tapos lang. mag-iinahin ka, Oo. pagpagawa ka ng inahinan. So, ayun. Ganun pala yun, guys. At kailangan dapat medyo angat ang ating bubong, medyo matarik. Oo. Dahil mainit sa baboy kapag Mababa. Oo, Yung mababa. pantay, parang pantay lang. Okay. So, yun nga, guys. Ang dami po nating nakuhang idea sa kuya ko din. At sana naman po, guys, nagustuhan nyo din yung kanyang idea. Para naman po sa susunod, kung gusto nyo sumubok or kung kayo naman po ay nag-aalaga at may mga gustong gawin or experience na mai-experience na about dun, tungkol kanina nga, yung sinabi ko na yung about sa baboy na nagkakasugat, infection. So, yun nga po ang dapat gawin. So, maraming salamat uli, kuya. At yun lang. sige. Sa susunod ulit, mag-a-update ako at magtatanong ako about sa pag-aalaga mo. Lalo na kapag mga bigat iwinalay. Kalimita kasi yung nagiging problema, nagtatae. Oo. Yun. Daming ang problema. Ganun, dapat. Maganda din yung ating preparasyon sa pagpapawat ng ng liig. Oo, no. Yung mga para din sa mga baboy kung halimbawa nagtais sila, ano. Oo. Tapos yung gamot, yung mga gamutan na Kailangan gano'n. may yung ako naman ginagawa ko pagka ako'y may naigamit sa akin bait na gamot, halimbawa nagtaisa yung bagong walay, ang pinakamagandang panturok yung kapag sobrang nagtataisa yung hindi na aalis makagalaw, pinakamabisa ay yung DTC. DTC. Oo, DTC. Okay, yun guys, DTC. Yun ang magandang panturok, talagang pang ultimatum din yun, magaling din yun, katulad din siya ng ibang mga bibisang gamot. Pero yun ang subo ko. Thank you, kuya. Sige, thank you din. Okay. Nagpapasalamat po ako sa aking kuya. Again and again. And sa aking hipag. Ayun po siya. Di ba guys? Maraming salamat po. Thank you, kuya. Thank you din, thank you. Thank you sa iyong mga itinuro sa aming mga idea sa pag-aalaga para syempre Yung successful. yan, opo, yung pag-aalaga nyo ng baboy. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, pakisubscribe lang po para ma-update pa rin po kayo. Pag nanganak, or pag kung ano man. Kung may katanungan. Opo, yun guys. Maraming salamat. Thank you. Bye!